my Father's house have many mansions. Yan po ang sabi ng Panginoon. In my Father's house have many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ito po ang kaaliwan na binigay niya doon sa kanyang mga alagad na ang nais ng Panginoon, ang lahat ng tao ay makatiyak ng langit. Sa buhay na ito, dapat matiyak natin kung saan tayo patutungo. After this life, sa sabi ng Bible, sa Hebrews 9:27, as it is appointed unto men, as it is appointed unto men once to die, but after this, sa mga tuwid, ang buhay ng tao, hindi lamang po ngayon, there is life after death. Lahat tayo ay may appointment kay Mr. Kamatayan. Siguro sabi ng mga bisita, tama ba ito napuntahan ko? Bakit ang napuntahan ko ay pinag-uusapan dito yung kamatayan? Alam niyo mga kaibigan, kahit na hindi natin pag-usapan, darating yan sa buhay natin. Sabi niya, appointment. Lahat, bawat isa sa atin. At sa lahat ng appointment natin, yan ang ayaw nating ilagay sa kalendaryo. Pero kahit na ayaw nating ilagay sa kalendaryo, darating yan sa buhay natin. Kaya ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay makatiyak ng langit. Pero sabi ni Tomas, sabi doon sa verse 5, Thomas saith unto him, we know not whither thou goest. Sabi ni Tomas, hindi namin alam kung saan ka pupunta. At paano kami makakapunta doon? Saan doon? Doon, in my Father's house. Nasaan ang Ama? Nasa langit. Paano tayo makakapunta sa langit? It's a very good question. I've been 51 years, almost 51 years in the ministry. Wala pa akong taong nakausap na nagsabi, Pastor, gusto kong pumunta sa impyerno. Wala pa. At wala rin akong narinig na, I'm so excited going to hell. Wala ang ganun. Kahit lasing, ayaw pumunta sa impyerno. See? Kaya mga kapatid, sabi ni Tomas, paano kami makakapunta doon? Hindi namin alam ang daan. Ang pinakamaganda, pag ikaw'y naging honest sa Diyos, honest din ang Diyos sa pagsagot sa iyong katanungan. Kaya ano sabi ng Bible? Doon sa verse 6, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Kaya dito po sa verse 6, narito yung claim ng Panginoon na He is the only way. He is the only way. Hindi niya sinabing, I am one of the ways. Hindi niya sinabing, there are many ways. No, ang sabi niya, I am the way. He is the only way. Yun ang claim ng Panginoon. At binigyan po niya ng clarification. Sabi sa verse 6, ang sabi niya, walang ibang daan patungo sa langit, walang ibang paraan patungo sa langit, kundi si Kristo. Inangkin niya, siya ang daan. Niliwanag niya, siya ang daan. Alam niyo, sabi ng mga tao, alam niyo, kahit sa ang relihiyon, iba't ibang paraan lang yan, pero lahat yan ay punta sa langit. Hindi po ganun sabi ng Bible. Kaya ang batayan natin, hindi tradisyon, hindi relihiyon, hindi salit-saling sabi ng mga magulang, kundi ano yung sabi ng Biblia?
Kasi ang Biblia po, ito ay salita ng Diyos. Hindi po tayo naniniwala sa salit-saling sabi o iba-ibang paraan. Ang ating binubuksan, mapapansin niyo po, ang aking babasahin sa inyo ay puro sa Biblia. Hindi po sa pasyon. Hindi po sa rosaryo. Hindi po sa nobena. Kundi sa salita ng Diyos. Sapagkat ang paraan ng tao ay pabago-bago. Pero ang daan ng Diyos ay permanente. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Yan po ang sabi ng Bible. Tradition pa bago-bago. Dati pag nagwalis ka ng gabi, palabas, pangit. Bakit? Pinawawalis, pinalalabas mo ang swerte. Ngayon, papasok na, ibalik ang swerte. Ha? Pero salamat, ang pinali natin ay ang salita ng Diyos. So, clarify. Niliwanag ng Diyos. Niliwanag ni Kristo. Inangkin ni Kristo. At binigyan niya ng pagtiyak. Kinonfirm ng Panginoon na sabi niya, kaya sabi ng banal na kasulatan, I am the way, the truth, and the life. Kaya wag ka pong magbaka sakali. Hindi baka sakali ang binibigay sa atin ng Diyos. Maaring reliyon, magpakabuti ka lang. Alam niyo mga tao, kausapin niyo, ako naman yung napakabuting tao. Wala pa akong nakakaaway, hindi katulad ng kapitbahay ko. Mabira. Pati kapitbahay, dinamay pa eh. Ha? Hindi po yung pagiging mabuti. Tandaan po natin, kahit kaano kakabait, ang sabi ng Bible, lahat ay makasalanan. Kaya pag pinag-usapan natin ang katiyakan ng langit, walang iba kundi si Kristo. Ang daan walang iba kundi si Kristo. Ang Biblia ay nagtuturo na walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi po relihiyon. Hindi po relihiyon ang katugunan ng daan patungo sa langit. Hindi po relihiyon ang solusyon. Sapagkat kung ang solusyon ay relihiyon, hindi na po napunta si Kristo dito sa lupa at ibigay ang kanyang sarili para siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Madanag ang kanyang dugo dahil ng ating mga kasalanan. Dapat hindi niya na iniwan ng langit. Dapat ang Diyos ay hindi na nagkatawang tao. But praise the Lord, bakit siya nagkatawang tao? Upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Alam niyo kung relihiyon ang solusyon? Sa dami ng relihiyon, magbibigay ng kalituhan. Walang relihiyon na nagsabi, oy, ang relihiyon namin mali. Puro tama. Kaya karamihan ng mga relihiyon may tama. Hindi po relihiyon. Tandaan natin, kung ang relihiyon ang solusyon, wala na dapat problema ang Pilipinas. Sapagkat tayo po ang bansa, isa sa mga bansa na sobra-sobra ang relihiyon. Tingnan nyo, may ministry po tayo sa bilangguan. Pinapapasok yung preacher natin doon sa Silda para doon mangaral ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, yung mga nandun sa bilangguan, tanongin nyo, may kanya-kanyang relihiyon yan. Punta kayo doon sa rehabilitation center na biktima ng drugs. May mga relihiyon yan. Sa mga ito, hindi relihiyon ang solusyon. Hindi relihiyon ang solusyon. At ang sabi ng Panginoon, sa kanyang, sabi niya, His claim, I am the way, the truth, and the life. Clarify niya, kinonfirm niya na wala ng iba kundi ang Panginoon. Sabi niya, I am the way. Pag sinabing the way, pag sinabi po ni Ferdinand Marcos Jr., I am the president. There's no more other president. Sabi ng Panginoon, I am the way. There's no other way. I am the truth. There's no other truth. I am the life. There's no other life. Kaya nga po ang tanong ay ito. Why did Jesus say that He is the way? Alam niyo kung bakit?
sinabi niyang siya ang daan? Sapagkat by nature, mga kapatid, we are separated. Nahiwalay tayo. Kasi po, tandaan po natin, kaya si Kristo ay nagsasabi na siya ang daan. Kasi po tayo ay nahiwalay sa Diyos. Sabi po doon sa Isaiah 59 verse 2, ang sabi ng Biblia, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Dahilan ng ating kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya ang rason, mga kapatid, bakit nagkaroon ng maraming relihiyon? Yan ang tanong, bakit maraming relihiyon? Sapagkat ang tao ay nagnanais na bumalik sa Diyos. Sapagkat ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya yung salitang religion, the word it means muli. Legion, ibig sabihin, pakikipag-ugnay or retie. See, religion, it means siya'y nahiwalay. Pero ang mga tao gusto nilang manumbalik sa Diyos sa kanilang sariling paraan. Hindi po dapat sa paraan ng tao, hindi po dapat sa paraan ng relihiyon, hindi po sa paraan ng anumang sikta. Dapat tingnan natin kung ano ang paraan na sinasabi ng Biblia. Ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Para po makabalik ang mga tao sa Diyos, ay gumawa sila ng sarili nitang paraan. Pero hindi po ganon ang nais ng Diyos. Tandaan po natin, maraming mga taong nalilito. Mayroong nakausap, sabi niya, lahat ng reliyon, pastor, napasok ko na, kahit na yung satanismo. Kalain mo yan? Kalain mo meron ng satanismo dito sa Pilipinas? Oh, ang lahat ng reliyon ay mabuti. Sabihin natin, lahat ng reliyon ay mabuti. Pero hindi yan po handaan patungo sa langit. Kaya hindi sinabi ng Panginoon, I am one of the way. Ako'y isa sa mga daan, hindi po ganon. Ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, walang ibang daan. Patungo sa langit. Pagpunta kang Batangas at sasakay ka sa bus, dapat mong sakyan, may karatulang Batangas. Ngayon, pag sumakay ka, puntang Lucena. Sumakay ka, puntang Lucena, pero punta kang Batangas. Pagdating sa Lucena, bumaba ka. Pagkagalit ka ba doon? Punta akong Batangas, bakit dito mo ako dinala? Ay, hindi. Sabi siguro ng driver, laki pala ng sira mo. Punta ka ng Batangas, sumakay ka, Lucena. Ayun. Kaya po ang sasakyan punta sa langit, isa lang. Amen? Isa lang. Hindi po marami, isa lang. Kaya sabi ni Kristo, I am the way. Kaya po ang dahilan kung bakit binigyan ng emphasis na ang sabi ni Kristo, I am the way. Ako ang daan. Bakit po? Sapagkat ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Paraan ng Diyos para ikay manumbalik. Hindi po sarili nating paraan. Kaya tingnan nyo, anong mga relihiyon mayroon tayo? Tanungin natin, ilang taong ka na sa relihiyon mong yan? Pero ang tanong, pag ikay namatay, tiyak mo na ba ang langit? Ay kung hindi, very clear na hindi relihiyon. Ang katugunan ay relasyon sa Diyos. So bakit sinabi ni Kristo, I am the way? Because men are separated. Nahiwalay sa Diyos.